Mga madlang sawsawera, handa na pa kayo sa issue natin for today? Ang issue natin for today ay sasabihin mamaya ni Chang Marian. Okay? Nagbabalik ang original host ng Face It, Face Off. Ako po si Bubay. Pansamantala po si Mary Vice Candat and Curtis ang napanood niyo sa mga nakalipas na episode dahil po meron po kaming ginawang movie ni Ate Marian, kaya ininyahan po namin yung mga kaibigan namin na si Meme at Aunt Curtis na sila po munang pumalit sa aming pansamantala habang kami po ay naka-leave. Kaya naman sa aming pagbabalik, bibigyan namin kayo ng issue na mas malakas pa sa radar ng ating mga madlang sawsawero nandito sa studio. At handa na rin magpakita ng gilas ang ating mga referee na si G1 at G2. Pati na rin si B1 at B2. Andyan na rin ang ating mga word of wisdom kasi andyan ang mga trio tagapayo. Unahin na natin sina Atty. Liz Aquino at Atty. Lidardo Acosta. Andyan din si Dr. Faith Alcantara at Dr. Hazel Santos. And andyan din si Father Larry Perez at Father Joseph Castro. Sila ang ating pinakamamakal na trio tagapayo. At ngayon, kilalanin na natin ang main host ng ating programa, ang nag-iisang prime time queen, Chang Marian Rivera Dantes. Hello mga madlang sawsawera at sa mga manonood sa kanilang mga tahanan. Ngayon, tumutok muna kayo sa pambansang bardagulan sa YouTube channel ni Queen Madam Magdalene. Ang issue na pag-uusapan natin ngayon, Bubay, ay, pero bago ang lahat, na-miss namin ang mga madlang sawsawera. Pansamantala pong si Meme Vice and Aunt Curtis lang napanood yun dahil nakalib po kami ni Bubay mga sa nakaraang episode. Sinabi ni Bubay na, pero sinabi ko lang ulit para mas ma-inform pa kayo lalo. Pero ang nagbabagang issue natin na pag-uusapan ngayong araw, away ng mga bata. Naku, naging away ng mga nanay. Ano kaya ang mangyayari sa away ng mga magulang na nag-ugat lang naman ay away ng mga bata? Maayos pa kaya nila ang kanilang gulo? Dahil ang mga problema hindi na kailangan pang palakihin, harapin na natin sa mas pinalakas at mas pinagandang Face It, Face Off Season 2! Ngayon, nakasama natin ang nagre-reklamo. Okay, tawagin na natin nagre-reklamo dahil siya daw, ang anak niya daw ay nasaktan at napuruhan dahil sa anak ng kanyang nire-reklamo. Tawagin na natin si Nanay Belinda. Pasok! Face it! Face off! Face it! Face off! Hello, Nanay Belinda. Hello po. Nanay Belinda, pag-usapan natin po, ano po ang nangyari sa anak ninyo? Yung anak ko po na yung anak ko po na 5 years old, tinutukso po ng kapitbahay, anak po ng kapitbahay po namin, na si Melly. Kasi sabi po ng anak niya, si Melly, yung asawa ko daw po, kaya po kami iniwan. Kasi po, may ibang babae. Oo. Tsaka po, pati po ako sinisismis. Bakit po nakarating nun sa mga bata? Pati po ako sinisismis, ano po sinasabi? Kaya po, galit na galit po ko. Kaya hanggat po, nalaman ko na po sa anak ko na sinasaktan din po siya ng anak ng atin, nung Melly na yun. Hindi ko po alam kung ano po yung punot dulo. Kasi po, kinausap ko po yung bata, ang tinuruan daw siya ng nanay niya kung ano yung sasabihin doon sa anak ko. Diba? Hindi naman po.
Hindi naman po ako papayag na ganun-ganon lang po yung mangyayari. Kasi po nasaktan po yung anak ko. Nasaktan po yung anak ko. Kasi po, hindi ko po alam kung ano po ipapaliwanag ko sa anak ko. Dahil po, dahil po ang sinabi ko nun sa anak ko na nagtatrabaho po yung asawa ko, yung tatay nila. Kahit na po wala na po akong asawa. Wala na po akong asawa dahil po na na naglipat bahay po na sumakabilang bahay na po siya. Pero po, ngayon po, nung alam na po nila, sinabi ko na po yung katotohanan, natanggap naman po nila na hindi nila makikita ang tatay nila. Pero po, hindi ko lang po matanggap bakit po sinaktan ng anak ni Ate Melly yung anak ko nang walang dahilan. Kasi po punong-puno po yung pasa yung anak ko kasi po babae po yung anak ko eh. Tapos lalaki po yung anak niya. Babae po yung anak ko, punong-puno siya po ng pasa, iyak po siya ng iyak yung anak ko. Sabi ko sa anak ko, bakit ano ang nangyari sa'yo? At sabi sa akin ng anak ko, sinaktan daw siya at kung ano-ano daw sinasabi sa kanya ng anak ni Ate Mela. Pinalampas ko po yun, hindi ko po iintindi. Hanggat naulit po nung sumunod pa po na araw, hanggat kinalumutan ko na po, hanggat nalaman ko pong katotohanan na na nalaman ko ang katotohanan po, siya po ang kabit ng asawa ko. Nako! Ngayon, kausapin na natin ang nirereklamo ni Ate Belinda na Ate Melly, pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Ate Melly, diretsahang tanong. Totoo po ba yung binibintang sa inyo ni Ate Belinda? Opo, totoo po yun. Kasi po nawawalan po yung gana yung asawa niya sa kanya dahil bongera po siya. Hindi na po iniisip yung asawa niya. Iniisip niya yung asawa ko, inaalaga ko yung asawa ko. Natural. Hindi ako nag-aalis kasi di ba ang anak ko, ako lang ang pumubukas. Ako ang nag-aalaga sa kanila. Ang dami kong gawain sa bahay. Ako lang ang bubuhay. Hindi mo alam pakiramdam ng mag-isang nanay. Nanay ka din. Sana maramdaman mo. Kaya nga naramdaman ko. Pero ang pinupoint po natin dito, yung main source ng away po ninyo. Ng main source ng nirereklamo. Kasi ang nirereklamo po sa inyo, tinuruan nyo po yung anak nyo na sabihin yung mga bagay na dapat hindi sabihin sa mga bata. Pati po yan, sinabi ko po yun, para po malaman niya yung katotohanan. Para malaman niya po, sinasadya ko sabihin yun. Kasi po, para malaman niya na ako ang mas mahal ng asawa niya kaysa sa kanya. Kapal na mukha mo! Hindi ka na nahiya sa mga sinasabi mo. Hindi talaga ako nahiya. Totoo lang ang sinasabi ko. Kapal lang mukha mo. Mahiya-hiya ka sa mga sinasabi mo. Hayop ka. Oh. Ate Melly, kasi mga sinasabi niyo po dito parang hindi po kayo nagdaan sa pagiging nanay. Kasi po, ang pinafight po natin dito, hindi po dapat sabihin sa mga bata yung sinabi na po na iyon, hindi ko po pwede sabihin sa TV. Pero yun po ay dapat hindi sasabihin. Kaya nga po, pero po, wala na po akong choice eh. Kasi po, kahit wala po akong gadget sa kanya, meron na po dahil ako ang totoong mahal ng asawa niya, hindi siya. Nagsawa na po sa kanya. Panamukha mo. Pero nung hinaghiwalay kayo, Ate Belinda, ng asawa mo, alam mo yung sino yung kabit. Hindi ko po nakilala yung kabit. Basta po naghiwalay lang po kaming dalawa at sumama na po siya sa ibang babae. Yun po yung sabi niya sa akin. Pero po, nung kinabukasan po, nung pumasok pa rin po sa trabaho para po makakain po kami ng mga anak ko. Okay. Ano naman kaya masasabi ng dalawa sa ating trio tagapayo kung ano ang kanilang points sa issue natin ngayong araw?
kausapin natin si Dr. Faith Alcantara. Okay, may marami ditong side effects, no? Unang-una dito, ang mga bata dapat hindi sasabihin ng mga ganung bagay. Dapat ang mga matatanda lang, tayo po ang mas may isip. May isip po tayo, di ba? Sana po hindi po sabihin natin sa mga bata yon. Kasi po may side effects na maisip ng mga bata, yung mga magulang nila, masamang tao. Hindi po dapat sabihin iyon. Dapat po iniintindi niyo po kasi po kayo po ay isang magulang. Ang mga magulang hindi po kinokonsente ang mga anak nila sa mali nilang ginagawa. Mali po yung ginagawa natin. Maisip po natin sana na hindi natin masabi yung words na yun sa mga bata. Kasi bata pa po sila, hindi po nila naiintindihan yung mga ganung bagay. Kasi ang mga bata, mas masarap ang maging bata kasi ang mga buhay bata, naglalaro lang, kumakain lang. Yun ang iniisip ng mga bata, walang problema iniisip. Tayo matatanda, tayo ang mas may nakakaintindi. Sana maintindihan natin yung dapat hindi sabihin, yung hindi isasabihin. Yun lang dapat nang iintindihin mo, Nanay Feli, no? Kasi, alam mo, ikaw ay isang kabit, mas matapang ka pa kaysa sa legal na asawa. Isipin mo, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Ate Belinda, hindi mo alam kung anong maiisip. Sana maisip mo yun. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Faith Alcantara. Planayin natin si Dr. Hazel Santos. Para sa akin, no, maraming side effects talaga yan. Kasi ang mga bata, kung ang pag-iisip ng mga bata, puro lang sa pag-aaral nila at puro lang mga laro. Yun yung iniisip nila. Wala sa isip nila yung mga bagay na mga ganyan. Mas binibigyan nila yung point, yung kanilang ginagawa, kung ano yung passion nila. Hindi natin dapat sabihin yung mga bagay na hindi dapat sabihin. Kasi yun yung nagiging dahilan para maisip nila na mali yung ginagawa nila. Kasi mali yung iniisip at ginagawa nila. Sana maisip mo yung mali mo, Nanay Feli. Kayo po ang may mali dahil kayo po ang gumawa ng kasalanan na ito. Maisip niyo po sana na sana humingi po kayo ng tawad kay Ate Belinda sa kasalanan na ginawa ninyo. Mali pa rin po na sabihin niyo po yung chismis sa mga bata na dapat tayo lang po ang nakakaalam. Kasi po tayo po yung nakakaintindi at tayo po yung mas matanda at may alam yung tama o mali. Yun po yung tama, huwag natin sabihin mali. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Dr. Hazel Santos. Ngayon, ano naman kaya ang masasabi ng ating madlang Sausawera? Boto Bubay na, back to you, Bubay. Maraming salamat, Chang Marian Rivera. Ngayon, mga madlang Sausawera, itaas ng mga placard kung kanino ang inyong boto. Kung pula o puti ba. Kaya naman, boto Bubay na, go! Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Puti, puti, puti. Nakikita naman natin may maraming kumakampi sa kulay puti. Alam natin na merong marami pa talaga kumakampi dito kay Ate Belinda. Kasi siya yung legal na asawa. Siya na yung inagabyado. Siya na yung chinisnit. Siya pa ang maka-discover ng katotohanan ng kaibigan niya. Siya palang kabit ng asawa niya. Yan ang ating boto, Bubay. Back to you, Chang Mayan. Maraming salamat, Bubay. Siya naman ang asawa na Belinda na ngayon ay asawa na ngayon ni Nelly. Pasok, Reynaldo. Face it, face up, face it, face up. Reynaldo, diretsahan tanong. Ikaw ang asawa ngayon ni Feli. Opo, ako po. Ikaw ngayon ang asawa ni Feli. Pero, alam mo, kumari siya ng asawa mo. Kasi po, nagsasawa na po ako sa bunganga niya eh.
Sobrang ingay na po kasi ng bunganga niya, nakakarindi na. Tuwing umiinom po ako, yun po lagi sinasabi niya. Kasi wala kang inuuming pera, marami yung mga anak mo. Maraming sustento din ang binibigay ko sa mga anak mo. Kapal na mukha mo. Mas maiga nga naghiwalay tayo para wala na akong konsumisyon. Okay. Pero kuya, mali pa rin po yung ginagawa ninyo. Kasi po, naglihim po kayo sa asawa ninyo na ang kabit po ninyo, ang kaibigan pa ng asawa ninyo. Mas masakit yun kay Ate Belinda na malaman yung katotohanan. Nasaktan siya kasi ngayon na lang nalaman sa Face It Face Off na ang kabit ng asawa niya ay ang kaibigan niya. Best friend niya pa. Naku, yun ang mas masakit. Malaman mo ang best friend mo pa ang kabit ng girlfriend ng boyfriend mo o asawa mo. Naku, yun ang mas masakit. Pero ngayon, kausapin natin ang dalawa muli sa ating trio tagapayo. Father Larry Perez. Maraming salamat, Chang Marian. Sa mata ng Diyos at sa mata ng batas, ang kabit ay kabit, hindi na mapapantayan. Kasi sabi sa Biblia, ika-6 na utos, huwag kang nakikiapid sa may asawa na may asawa. Yon ang meaning na yon. Huwag natin isipin na gano'n. Ang isipin natin ang magiging tulay. Diba? Ang magiging tulay ng mabisang pagmamahalan, yung iniintindi mo, yung nararamdaman ng isa't isa. Hindi yung sinisira mo yung tiwala na binibigay sa iyo ng tao. Kasi lahat ng tiwala ibinibigay sa iyo ng isang tao, yan ang iniingatan. Hindi yan nawawala. Sana maingatan mo yung tiwala meron ka. Kasi yan sa oras niya mawala, yan ay hindi nagiging prayed. Ibig sabihin, hindi yan mapaniwala ang tama kung ikaw ay makakasira. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Father Larry Perez. Kayo naman po, Father Joseph Castro. Sa mata ng Diyos kasi kasalanan ay kasalanan ang makiapid sa may asawa na may asawa. Ikaw lalaki, alam mo naman na yun ay best friend ng asawa mo, bakit mo pinatulan? Kung may isip ka, kung meron kang isip, sana maisip na mali yung ginawa mo. May mga anak kayo, mas minahal mo yung sinisigaw ng puso mo, sinisigaw ng puso mo, mas sinisigaw ng isip mo. Ang sinisigaw ng puso mo, mas mahal mo si Mary, pero ang sigaw ng isip mo, yung mga anak mo, ano ang mas mahalaga sa'yo? Yun, di ba? Mas kung pipiliin ka, anong mas mahalaga sa'yo? Anak mo o si Belly? Sana maintindihan mo yun. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat po, the Father Joseph Castro. Siya naman ang kaibigan ni Belinda na nakakampi ni Belinda. Tawagin natin si Bettina. Pasok! Face it! Face up! Face it! Face up! Bettina, diretsang tanong. Kaibigan mo, matalik mo kaibigan si ako po'y nadadamayan niya sa lahat po ng mga problema niya. Ako po naiinis po ko dyan sa kay Melly. Pati Melly, hindi mo man lang nire-respeto yung kaibigan natin. Magkakapit-bahay tayo, dapat iniintindi mo siya. Okay. Ngayon, kausapin natin ang dalawa ulit sa ating tiyo tagapayo na hindi pa nagpagsalita, Attorney Lisa Aquino. Okay, sa mata ng batas, marami pwedeng ikaso sa iyo, Melly. Ang pagtakalat ng maling chismis, makatotohanan man yan o hindi totoo, kailangan mo panindigan ang sinabi mo. Mali ay mali, yun ay pagkakamali. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Lisa Aquino. Kaya naman po,
Attorney Leonardo Acosta, maraming salamat. Ang pagkakamali kasi, pag yan ay oras na ginawa mo, hindi na yan masusulungat na maayos. Kung ikaw mismo, hindi mo kayang maayos. Sana maayos pa kung kaya pa nating maayos. Kasi pwede naman maayos yan kung ikaw mismo kaya mong ayusin. Maaayos yan. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Leonardo Acosta. Ngayon, kausapin na natin ang ating mga bisita kung ano ang desisyon nila. Ate Belinda, ang desisyon ko po, hayaan ko na po sila maging masaya kung saan po sila maging masaya. Mas bibigyan ko na lang pagpansin yung mga anak ko kasi may trabaho din naman po ako. Ang mga magulang ko po mag-aalaga po muna sa mga anak ko habang ako po nitatrabaho. Kung gusto po makita ni Rinaldo yung mga anak niya, pwede naman po niya makita, dalawin po sa bahay po niya. Okay, maraming salamat sa iyong tiwala at pagmamahal. Ang pakikiapid sa may asawa na may asawa, kailangan natin ayusin hanggat maaari pa. Maraming salamat sa ating madlang sawsawera. Magkita-kita ulit tayo bukas sa mas pinalakas, mas pinasayang Basic Face Off Season 2.